Pwede po ba matanggal sa trabaho kami na nag-uuwi ng employees maya na galing scrap, employees meal na galing scrap, o yung mga pagkain na itatapon na lang, nang hihinayang po kasi kami at pinagsusulat kami at nilagay yung kasalanan namin na nag-uuwi kami ng scrap na pagkain. At nalalaman ko po na balak din kami tanggalan ng 13th month pay. At wala po kami hulog sa aming mga benefits. Ano po yung maaari namin gawin? Sana po matulungan nyo kami. Salamat po. Okay. So, ang advice ko dito, kailangan kasi natin dito i-balance yung karapatan ng kumpanya na magbigay ng company policy sa kanyang mga empleyado at yung karapatan ng mga empleyado. Okay? So, sir, ganito. Yun kasing ginawa mo, kung nakalagay yon sa policy ng company na bawal kayong mag-uwi ng pagkain, bawal talaga yon at dapat hindi nyo ginagawa po yon. Ngayon, kung kayo ay ita-terminate or tatanggalan ng trabaho dahil doon, ang masasabi ko lang dyan ay bago kayo tanggalin sa trabaho dahil sa ginawa nyo, ay merong kailangan pong sundin muna na procedural requirement para sa tatanggal sa inyo sa trabaho. So, ano yung mga procedural requirement na yun? Kasi ganito po yan, hindi po basta-basta pwedeng tanggalan ng trabaho ang isang empleyado kahit pa may just causes. Sa batas po, under the labor law, meron tayong tinatawag na authorized causes at just causes of termination. Doon sa authorized causes, yung mga example ng authorized causes ay yung mga business closure, ng mga establishment, o kaya nagkasakit, ganyan. Yung mga just causes naman po, yung mga example nun ay yung mga serious misconduct, mga hindi magandang ginawa sa trabaho, may willful disobedience of lawful orders. So, dyan siguro papasok yung case nitong ating sender. So, possible na pumasok sa willful disobedience of lawful order kung yung pag-uwi ng pagkain na scrap ay nakalagay mismo sa company policy na bawal gawin ng mga empleyado. Okay? Ano pa yung example ng mga just causes? So, meron tayo gross and habitual neglect of duties, yung mga pala-absent, laging late, fraud or willful breach of trust, okay? Commission of a crime or offense, so nakakommit ng krimen, nagnakaw, ganyan, o kaya nanakit ng kapwa empleyado, or other analogous circumstances. So, gumamit ng drugs, nag-positive sa drugs, kaya nawalan ng lisensya, kung required yun sa trabaho. Okay? Pero, gayon pa man, kahit na may mga just causes under the law, meron pa rin tayong tinatawag na twin notice rule bago i-terminate ang employment ng isang empleyado. At kailangan mag-comply dito yung lahat ng kumpanya bago sila or yung owner or yung employer bago nila tanggalin sa trabaho or bago nila tanggalan ng employment yung kanilang empleyado. So, ano yung procedural due process na yon? So, una, kailangan muna. So, kaya tinatawag na twin notice rule kasi dalawang notice yung kailangang isend ng employer sa kanilang empleyado kung nagkaroon ng violation yung empleyado. So, una dyan, yung pagbibigay ng first notice rule or yung notice to explain sa empleyado. Okay? So, dito sa first written notice,
Okay? Dito nakalagay yung mga grounds kung saan nagkaroon ng violation yung empleyado base sa company policy. So, kailangan nakalagay doon yung lahat ng facts and circumstances pertaining doon sa violation ng empleyado. Okay? At nakalagay din dapat doon na binibigyan yung empleyado ng at least 5 days. 5 days para sumagot at i-explain yung kanyang side. Okay? So, after naman masend yung first written notice, okay? So, pwedeng mag-conduct ng hearing, optional to on the part of the employer, pero hindi naman siya required. Kasi, yung the right to be heard ng empleyado ay mako-comply basta mabigyan siya ng opportunity para makapag-explain in writing. Okay? So, kapag i-deliberate nung employer na may ground para tanggalin talaga ang isang empleyado, diyan na kailangan mag-submit nung employer ng second written notice or yung decision nung employer patungkol dun sa naging violation nung empleyado. Okay? So, dito sa second written notice, kailangan nakalagay doon yung mga factual circumstances kung saan nagkaroon ng violation. Again, nagkaroon ng violation yung empleyado. And then, kung ano yung mga grounds na ginamit para sabihin na talagang liable yung empleyado doon sa violation na nakomit niya. Okay. So, iyan. Yan po yung mga kailangang i-comply bago matanggal ang employment ng isang empleyado. At kung halimbawa, meron naman kayong reklamo patungkol dun sa mga benefits or for non-payment of benefits na hindi kayo binibigyan ng benefits ng inyong mga employer, pwede naman kayong magreklamo sa mga DOLE, Department of Labor and Employment. So, dyan, meron lang kayo i-fill up na form, tapos ilalagay nyo doon kung ano yung mga possible na labor law violation na nakomit ng inyong mga employer. So, I hope nakatulong po itong simpleng explanation ko.